Ilang buwan mula nang magbitiw si dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, muli siyang nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, bilang CEO ng isang government-owned and controlled corporation. Binatikos ang appointment ni Pangandaman, lalo't nabanggit ang kanyang pangalan kaugnay ng maanomalya umanong flood control scam. Ang depensa ng Malacanang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Amenah Pangandaman ang nakupong sekretary ng Department of Budget ng panahong pinanday ang mga kinwestyong national budget na lubhang nabahira ng korupsyon. Ilang beses siyang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nito at kabilang siya sa mga idinawit sa umano'y pangungumisyon sa mga flood control projects. Nagbitiw siya sa pwesto noong Nobyembre na nakaraang taon dahil daw sa delikadesa. She sacked me now because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So. Ngayon, makalipas ang 8 buwan, nagbabalik sa gobyerno si Pangandaman. Itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairperson at chief executive officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank, isang government-owned and controlled corporation. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? And that she now enjoys the trust and confidence of the President and now for a new government post? Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amenah Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Ang appointment ni Pangandaman, binatikos si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Hindi naiimbestigahan, hindi nakakasuhan, pero na-appoint as CEO ng isang government bank. So kung ikaw ang involved sa pagre-release ng pondo para sa flood control projects at biglang nag-resign ka, ngayon appointed as CEO ng isang government bank, anong tawag dito? Ano sa palagay nyo? Rewarded? Kung babalikan, binanggit si Pangandaman ang puganting dating Congressman Zaldico, isa sa mga personalidad na sinasabing nasa gitna ng umano'y flood control scam. Sabi ni Ko, si Pangandaman umano ang nagsabi sa kanya ng utos ng Pangulo na magsigit ng 100 billion pesos sa BICAM nung binubuo ang 2025 national budget. Nagsimula ito nung tumawag si Amenah Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Itinanggi na noon ng Pangulo ang aligasyon. Sa joint affidavit din ng 18 dating sundalo na hiniharap ni Atty. Levito Baligod, sinabi nilang tinanggap umano mismo ni Pangandaman ang i-deliver nilang 2 maleta ng pera. Ipinagtanggol na Malacanang ang bagong appointment ni Pangandaman. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice? Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amenah Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Pangandaman, pero itinanggi na niya ang mga paratang. Dati na rin niyang sinabing wala nang kinalaman ng kanyang tanggapan sa paggastos ng pondo sa national budget. Wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Sinabi rin noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan nila ang mga aring naging partisipasyon ni Pangandaman sa flood control scandal. Humihingi kami ng update mula kay Remulla. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.